Ulam na hindi tinipid sa sustansya. Ganda. Buo yung kanyang laman, walang bungi. Mura pa. Ganito ho yung kasarapang gulayin. Dahil ito nga po yung naisipan kong panghalo dito sa aking nabiling kabute or uong malam kung tawagin po ito sa amin mga kanain. Dahil tumutubo lang ito kapag hapon. Pagkatapos ko humakayod, pinipigaan ko pa itong buligan kung tawagin ho sa amin to. Yan, para makuha yung kanyang mga natira pa dito, pampalapot po ng sabaw. Papalatan ko lang po ng bagoong saka para magisa, mas mabango. Paminta. Isasabay ko na din ho sa pagpapakulo itong kabuti para mas pumasok yung lasa niya dun sa sabaw. Sarap po niya na. Andito lang po sa gilid-gilid. Pansahog. Ampalayan ligaw. Isinama ko na din ho pati itong mga ilan nakuha kong bunga. Talbos. Oh, good yung sabaw. Nag-ihaw lang po ako ng hito para naman sa pamparis na isda. Thank you Lord, napakabuti niyo po sa panibagong pagpapalang pinagkaloob sa amin. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Napakalasa ho. Yun yung naibibigay ng kabuti. Na kahit wala kang masyado rikado, napapasarap po niya ng kusa yung sabaw. May kaunting pait. Sarap. Tsaka yung mais, may kaunting tamis. Kaya yung kombinasyon ng pait, yung lasa ng mushroom, tsaka yung tamis ng mais, nagsarap po sa bibig. May patayong isda, kalamansi, sili, bagoong. Grabe. Pakalinamnam. Malimit kong ginagawa itong kabuti na to. Sinasabawan ko lang na luya. Madaming luya at saka ampalaya. Kaya ngayon, dito naman sa mais. Tanggalan ko na ng tinik. Sarap. Ang daming talbos. Ulam na hindi tinipid sa sustansya.
Yung hito, ang bango ho. Ano? Wala akong masyadong sabaw pero labas na din ng pawis. Masyadong na ho yata mahaba yung video mga kanay. Diyan ko na ho tatapusin at lilinisan ko lang tong ulo. Matinik.